Hallelujah. Thank you, Pastor John. First of all, thanks God. Salamat sa Diyos muli. At tayo, may tampuhan tayo There's a big gap in the middle Amen. Hallelujah. Handa na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon, mga kapatid? We have only 35 to 40 minutes. So, give your time, focus your heart and your mind right now for the word of the Lord. Amen? Namiss niyo ba ang salita ng Panginoon? Namiss niyo ba ang salita ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. The word of God is the bread, mga kapatid. Ito yung pagkain natin, mga kapatid. Kahit kumakain tayo dyan sa masasarap na pagkain, sa Bangbang or GRC, but our spiritual life needs a food in the Word of God. Amen. Kailangan natin kumain ng salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil ito ang tunay na nagbibigay buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Before I preach the Word of God, ay may katanungan ako sa inyo lahat. Wala namang British ngayon, di ba? May British ba? Yung bisita ba ni Sis Marisel? British ba yan? Filipino. Ha? Mukhang British mukhang Malaysian or something. Korean. Ano nga sa'yo? So, malaya tayo makapagsalita ng ating lingwahe, mga kapatid. Mas maganda kasi, di ba? Mas ramdam natin ang salita ng Panginoon. Amen? Kasi kay English talagang dugo talaga tayo. Pati tayo nga nagdudugo, hindi lang ilong Yung nagsasalita, ang dumudugo ang ilong, pero yung nakikinig, tayo nga naman ang dumudugo. Amen? Dahil ano ba yung pinagsasabi ni Pastor? Hindi ko intindihan mga English niya. Amen? So, thanks God at binigyan tayo ng pagkakataon na i-deliver ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating lingwahe. Amen? Para mas lalong tumanim at lalong dumiin sa ating mga puso at kaluluwa. Amen? Dahil naniniwala ako may gagawin ng Diyos sa salita niya ngayon. Maraming magbabago, maraming mag-change ng kanyang way. Amen? Spiritually, patungo sa Panginoon. Amen? So bago kayo tanungin lahat, nung simula din pa tayo Kristiyano, andiyan yung video, di ba? Pag dito ako nakikita ba? Hindi no? So talagang dito lang, no? Yes, Pastor. Ha? Gitna lang? Hindi. Pwede i-atras mo konti, Brother Judy, or... Kasi gusto kong malapit sa inyo Dito kasi parang ang layo ko sa inyo. Dito na lang, no? Dito na lang. Okay, balik na lang ako pag sa word. Hindi, pwede lang dali dito May gulong to, alam ko Ha? Dito na lang. Yan. Mas maganda malapit kasi. Amen. Parang buy abunda lang, di ba? Praise the Lord. Amen. Alam ko nakakantok ng ganitong oras. Ito yung panahon na, di ba, yung pag 3 o'clock na. Yung 3 o'clock, yung lalabas na yung prayer. Diba? Yun yung time na pinapatulog tayo ng mga magulang natin. Amen? Tsaka mga dramang pelikula. Hindi pelikula, yung mga drama. Maria Clara, Valiente. Naalala niyo pa ba yun? Amen. So may katanungan ako, before na nag-Kristiyano kayo, na born again kayo, ano yung mga pangarap niyo sa buhay? Ano yung mga inuudulo niyo or ano yung gusto niyo dati? Gusto kong maging teacher, gusto kong maging mayor, gusto kong maging model, gusto kong maging artista. Basta ano yung pangarap mo dati nung hindi ka pa Kristiyano? Stewardess. Gusto mong maging? Gusto kong sumali ni Pastor John sa Mr. Pogi. Nag-Bulaga. Kasabayan niya sila Jericho Rosales, Jolo Pascua. Buti na lang, hindi natuloy, Pastor. Praise the Lord. So may mga pangarap tayo. Pero naging Kristiyano na tayo, mga kapatid, when we turn Christian, we born again. Puro lang tayo sa Bible, then ayaw na natin maging Beyonce, hindi na natin inudulo si Robin. Diba? Puro na mga character sa Bible ngayon. Lalo na pag nagkaanak, diba? Isusunod na lahat sa pangalan ng mga nasa Bible. Amen? Huwag lang sa kay Barabas o kay Judas. Diba? Huwag lang sa mga minsan Ezekiel. May Ezekiel, diba? Sino yung Ezekiel? Na pamangkin mo? Ezekiel, Jacob,
Diba? Like me, JC, the father of David, Gabriel, the angel, diba? James, the Santiago, diba? Mark. So parang, pag nagkaanak tayo, nung Kristiyano tayo, diba? Doon na natin inilalagay sa mga propeta or nasa Bible na pangalan. Pero nung medyo ano pa tayo, simula hindi pa tayo Kristiyano, minsan, at idolo ko kasi Robin eh. Lalagay ko kay Robin Padilla. Robin. Di ba? O kaya Aljul. Aljul ba yun? Aljul. Tsaka sino pa? John Lloyd. Kaya ng mga inilalagay natin pangalan, no? But when I'm Christian, doon na tayo humahanga sa mga propeta. Like David, like Moises. Pero wala pa ako narinig na Moises. May narinig ka ng pangalan Moises? Moises? Meron. Really? Moises. Moises? Grabe ang pangalan niya, no? Moises! Ano yung Ten Commandment? Hindi ko alam. Hindi niya alam. Abraham! And then we have Abraham. Yes, yung mga lumang tao yan talaga. Abraham. Grabe naman yan. Ha? Jesus sigurado naman sa kapatid. Sorry. Pero kahit Kristiyano na ako, hindi ko ipapangalan yung anak ko sa Jesus o Jesus. Ha? Jesus! Napakapasaway mo! Diba parang... diba parang ang pangit, lalo na kung pasaway yung bata, palamura, diba? Sinungaling. Tapos Jesus, siguro pumunta ka agad ako siguro sa, post office, sa atin? Yung papalitan agad ng pangalan? City Hall, palitan niyo ng pangalan ng anak ko, talaga, hindi bumagay. Akala ko babae, no? But mga kapatid, may isang tao sa Biblia na hindi natin siya napapansin. I want to be like David na matapang, naging king, tinalo niya si Goliath. I want to be Daniel na paano niya na-handle ang mga lion. I want to be Joseph the Dreamer. Amen? Na nakikita ko mga panaginip mangyayari in the future. I want to be Mateo. May mga hinahangaan tayo na mga propeta o pinili ng Diyos. But sometimes, this character, ito ay hindi siya propeta. Ito ay walang titulo or anything. She is a ordinary man only. Kaya parang hindi siya, I want to be like him. Gusto kong maging siya. Pero hindi, wala siyang kapangyarihan, hindi niya nabiyak yung Red Sea, wala siyang miracle happen. Kaya parang, lang siya, dumaan lang na story sa Bible na, magandang buhay niya, yung faith niya, ganyan-ganyan, na-bless siya. Do you know na, kilala niyo na kung sino siya? Na tinutukoy kong ordinary man. Wala siyang hindi siya part of the religion, hindi siya priest, hindi siya naglilingkod sa basta ordinary lang siya na tao. Amen? Kilala niyo na? Hindi pa. 3 letra lang. Job, mga kapatid. Kilala niyo si Job? Yung nakarusi, yung naniningil pag nagpautang. Tapos naka-helmet, si Job yun. Yung naniningil pag nakautang kayo sa kanya. Pero kilala niyo si Job? Yun, hindi niyo kilala si Job. Kilala niyo si Job? Yung naniningil. Kaya pwede kayo umutang sa kanya kasi mayaman siya, mga kapatid. Nakarusi siya, may rusi siya. Amen? Si Job, mga kapatid, he is an ordinary man. Pero nakita natin kung nabasa natin siya lang, parang siya lang talaga yung binanggit ng Diyos na proud siyang banggitin na my servant. Hindi niya nabanggit kay David, hindi niya nabanggit sa anumang propeta. Yeah? At sino pang kausap ng Diyos? Si Lucifer, si Satanas? Amen? Nananahilig si Job, mga kapatid, sa kanyang pamamahay. Ang ganda ng pamumuhay niya. Amen? Righteous siya, hindi siya nagkasala, hindi siya maganda yung buhay niya as a normal person. Hindi siya song leader, hindi siya preacher, hindi siya pastor, hindi siya evangelist. Wala siyang titulo, mga kapatid. Amen? Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa kung kayo lang ay ordinary. Hindi ko naman sinasabi manatili kayong ordinary members. Kasi hindi naman lahat na tinawag ng
tinawag ng Diyos ay magiging teacher, sabi ni Apostol Pablo. Hindi naman lahat pwede maging teacher lahat. Amen? Pero hindi ibig sabihin na wala kayong posisyon sa church, ay hindi na proud si Lord sa inyo. Amen? Kaya pag binasa natin si Job, mga kapatid, ma-amaze kayo. Bakit? Si Lord mismo, so proud on him. Grabing proud. Di ba? Ikaw nga yung sabihin ng Diyos, si Brother Joji, anak ko yan. Sige, subukan mo. Subukan mo ang aking anak na si Joji, ang aking servant. Di ba? Ang Diyos mismo ang nagpresenta. Saan ka galing, Satanas? Masyal. Pumunta ko ng Wellston, pumunta ko ng Shepherd Bush. Pupunta sa taga San Francisco. Ha? Notting Hill, pumunta. Nakita mo ba yung lingkod kong si Maricel? Pumunta ka ng sa Notting Hill. Ganun ang sabi ng Panginoon. Nakita mo ba yung lingkod ko? Napansin mo ba yung lingkod kong si Job? Amen? Hindi nga napansin ni Satanas Si Jesus, si God mismo lang ang nag-umpisa na napansin mo ba? Hindi nga pinansin ni Satanas kasi alam niya na hindi niya kaya na, anak to ng Diyos, servant ni God to. Hindi ko to subukan, hindi ko to gagalawin. But God, nung nakita niya si Satanas na paakyat, pababa sa langit, sa lupa, naghahanap ng bibig tamehin, mga kapatid. Amen? And then si God mismo ang nagsabi, proud na sabihin na nakita mo ba ang aking lingkod? So John 1:1, Job 1:1, there's a wise man in the land of ox like you, Z. Ox ba yun? Oz? Paano pa sa'yo yung U, Z? U, tsaka Z. Oz. The land of Oz, whose name was Job. Taga sa Oz si Job. Kaya, there's a search in Google, may hindi pa talaga totally kung sino nagsulat ng Book of Job. Pinagtatalunan pa kung si Moises ba? Kasi malapit yung tirahan ni Moises sa lugar ni Job. And sabi naman ng iba, ng biblical scholar, si Job mismo nagsulat ng kanyang buhay. Kaya nasulat ang Job. Amen? Pansinin nyo, medyo malayo-layo siya sa Genesis, di ba? Nandun siya sa Esther, and then pagkatapos niya ay sa Psalms. Amen? But sinasabi ng mga scholar na nasa gitna siya ni Moises to Genesis, Abraham to Moises, ang buhay ni Job. Kaya medyo ano pa ang ni Job, ang tawag dito, hindi pa siya klaro talaga na pinagbabatihan pa, mga kapatid. Pero, hindi tayo doon. Ang papansinin natin dito, yung buhay ni Job. Amen? So, nakita na natin kung gaano ka-proud ang Panginoon sa kanya. Sa John 1:8, meron din, brothers. Yan pala si Job, oh. Sa Job 1:8, mga kapatid. Ito ang sabi ng Panginoon na kung gaano ka-proud ang ating Panginoon sa kanyang servant. Amen? Amen. Basahin natin mga kapatid. 1, 2, 3. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? there is none like him Yes. in the earth, a perfect and upright man, one that fear God and eschew evil. She will evil. Amen. So tingnan nyo kung gaano ka-proud ang ating Panginoon dito. Ang Diyos mismo ang nagsabi. O, so basahin natin sa Tagalog para mas malinaw. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Humihiwalay sa kasamaan. Amen? Doon naging proud ang Panginoon eh. Matuwid na lalaki. Hindi siya bating kasi matuwid, di ba, Brother Jazz? Matuwid na lalaki, hindi siya nabali. So, pero, ang dito ang nagustuhan ko na humihiwalay sa kasamaan, mga kapatid. Hindi sinabing magaling siyang preacher, magaling siyang pastor, magaling siyang evangelism, magaling siyang mangaral, di ba? Hindi. Pero ang sabi lang dyan, humihiwalay
sa kasamaan. Amen. Amen? Kaya napakahirap maging Job, but we try our best to be like Job. So kaya ang title ng aking message is, Be Like Job. Sabihin mo sa katabi mo, Be like Job. Maging gaya ka ni Job. Amen? Hallelujah. Parang ayaw niyo maging Job. Ayaw niyo magkaroon ng keto. Ayaw niyo magkaroon ng keto, ayaw niyo iwan kayo ng pamilya niyo. Nang mawala ng anak, mawala ng tawag dito, yaman, lalo na, of course, yaman. And then wala ng kaibigan. Alam niyo, binasa ko ang Job. Grabe pala yung debate ng kanyang mga kaibigan. May mga kaibigan pa tayong ganun, na paglubog na tayo, tsaka tayo, alam mo yung sugatan ka na, tapos bubudburan ka pa ng asin. Alam mo, dapa ka na, sisipahin ka pa rin nila. Alam mo yung, sabi ko nga sa'yo may ganyan-ganyan. Napaka-judgmental nila. Kasi even Job, mga kapatid, nagtataka siya. Matuwid naman akong tao. Mabait naman ako. Bakit nangyayari to? Kaya ang sinasabi ng mga kaibigan niya, kung matuwid ang isang matuwid at mabuting tao ay laging pinagpapala ng Diyos, sinasamahan niya ng Diyos hanggang dulo. Hindi yan pinapahirapan, hindi yan pinaparusahan ng Diyos. Yan ang mga kaibigan niya, 3 kaibigan yun. Si Marites, si Marisol, sino pa si Eva. Yan ang mga kaibigan. Si Gina Judge. Kaya kung may kaibigan kayong mga ganyan, mga kapatid, iiwan kayo pag kayo ay nasa down na kayo. Or pag nakagawa kayo ng kasalanan, minsan sila pa yung nagsasabi ko sa'yo, ganyan-ganyan eh. Imbes na i-comfort, sabi nga ni Job, imbes na i-comfort niyo ako, mga pinagsasabi niyo, walang kwenta, mas lalo niyo lang ako, ginajudge niyo lang ako. Kasi pinagtatanggol ni Job yung sarili niya eh, na matuwid akong tao. Kahit ako nagtataka, bakit na ganito yung nangyari sa buhay ko? May puzzle si Job sa kanyang isip at sa puso niya, Lord, bakit? Pero, hindi siya galit sa Diyos. Hindi siya galit sa Diyos. Nagtatanong lang siya. Kahit ikaw din, napakabait mong tao, you are always in the church. Talagang alam mo sa sarili mo. Amen? Na tumutulong ka, active ka sa church, tumutulong ka sa gawain ng Diyos, lagi kang pumupunta. Basta alam mo sa sarili mo na hindi ka masama. Pero biglang dumating ang pagsubok sa buhay mo. Amen? Minsan, there's a question. Pwede naman magtanong eh. Pero hindi naman pwedeng magalit tayo or sisihin natin ang Diyos. Yung ganun ang pinapakita ng buhay ni Job, mga kapatid. May katanungan. Kasi nga, alam niya sa sarili niya at ang Diyos, ang nakakakilala lang sa kanya, sarili niya at ang Diyos. Kaya mga kapatid niya, talagang pinagdududaan siya. Kasi dati, nung maganda pa yung buhay niya, mga kapatid, maraming humahanga sa kanya. Maraming nabibless sa kanya. Lalo na yung 3 na yun, na kaibigan niya. Na talagang lahat ng payo, dati nakikinig kami sa iyo eh. Kasi puno siya ng wisdom din eh. Na talagang pag nagsasalita siya, talagang namamangha na sila. Pag pinapayuhan niya sila, talagang nakikinig sila. Dahil alam nila na kasama niya ang Diyos. May talagang may something dun sa mga pinagsasabi niya. Yung talagang pag nakipagkaibigan siya o pinayuhan niya yung kaibigan niya, talagang nararamdaman nila, mga kapatid. Kaya bilib na bilib sila kay Job. Pero nung nag-down si Job, na wala lahat ng kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, at nakitong pa, ginudge na sila. Ginudge siya agad. Masama ka siguro, no? May ginagawa ka siguro masama, no? Siguro ganito. Kaplastikan yung paglilingkod mo. Kaplastikan yung pagkakanta mo. Kaplastikan yung pagpunta mo ng church. Kaya ka kinakarma, kaya ka pinaparusahan ng Diyos. Ganyan ang mga sinasabi ng mga kaibigan niya. Minsan ganun din nangyayari sa atin, reality. Pag may nangyaring masama sa atin, pag may mga hindi magandang nangyari sa atin, tuwang-tuwa sila, di ba? Karma niya yan. Hindi niya ako pinautang last week. Humihiram lang ako, hindi niya ako pinahiram. Yan tuloy. Di ba? Minsan ganyan ang sinasabi ng mga tao, kaibigan natin, mga kapatid. Amen? Ginajudge tayo agad pag tayo dumadaan sa mga kapagsubukan. Amen? Pero mga kapatid,
ito ang natutunan at gustong ituro ng Diyos na hindi lang sa miracle. Yes, God is still doing miracle. Amen? Pero ang gustong ayusin ng Panginoon sa atin dito, na itinuturo ng Panginoon sa atin bawat isa. Amen? Bago tayo maging magaling na preacher, bago tayo maging magaling na evangelism, bago tayo maging magaling na song leader, be like Job first. Amen? Na napaka-humble, never nag-complain sa kanyang nangyari sa kanyang buhay. Amen? And ang napakaganda pang sinabi ng ni Job dito, mga kapatid, ay yung sinabi niya, kahit ganito yung kalagayan ko, I still praise the Lord. Kaya ba natin sabihin yun, mga kapatid? Or we just saying praise the Lord if we are blessed. If we just saying praise the Lord if we are promoted, tumaas ang sahod. Wow, praise the Lord. Yun lang ba nababanggit natin? Ang praise the Lord pag tayo ay pinagpapala. Amen? That's good, mga kapatid. But God trying to tell us right now na kahit anuman ang sitwasyon, anuman ang kapagsubukan, kailangan matuto tayong magsabi ng the Lord. Kahit sa panahon na ikaw pa rin ay nakabayad ng utang mo, sabi mo pa rin, kahit iniwan ka ng mahal mo o boyfriend mo, sabi mo pa rin, Amen. Kahit marami kang kaaway at naninira sa'yo, sabi mo pa rin, praise the Lord. Amen? Masanay na tayo, praise the Lord. Amen? Kahit nasa banyo ka, tapos nakabawas ka, praise the Lord. Amen? Ikaw pa lang din tumayan ng 3 araw. Amen? Sa trabaho, may mga 1 week, mga kapatid, na talagang hindi makabawas. Ang hirap nga yun. Naiipon na yung sama ng loob dito. Amen? Pwede sumabog yun eh. And then magiging ano siya, diba? Sanghi ng pwede niya ikamatay. Kaya kahit ganun lang yun, nasa CR ka, praise the Lord, nagising na naman ako. Praise the Lord. Medyo buo-buo ang ano ko ngayon. Amen? Masanay na lang tayo. Kahit even, yun nakakatawa, pero pag nasabi mo yun lagi, praise the Lord, praise the Lord. Amen? Pero huwag mo naman sabihin na pinapagalitan ka ng amo mo. Praise the Lord! Baka, praise the Lord, lumayas ka na dito. Talikod ka na lang. I praise you, Lord. Ganun na lang. Huwag mong ipamukha. Amen? Pwede natin gamitin yan in a secret way. But here, sa church naman, amen? Pag sinabi, praise the Lord, sigawan niyo, mga kapatid. Amen? Kahit nga hindi sinasabi, sigawan niyo pa rin. Amen? Praise the Lord! Sigawan niyo pa rin. Praise the Lord. I praise you, Lord. Nandito ako ngayon. I praise you, Lord. Nakabayad na ako ng utang ko. I praise you, Lord. Amen? Amen? Sino pang may utang dito? Amen. Sino walang trabaho? Ano masasabi mo pag wala kang trabaho? Praise the Lord! Praise the Lord. Still praise the Lord, mga kapatid, dahil ito ang tinuturo ng ating Panginoon sa buhay ni Job. Amen? At sinabi pa nga ni Job dito ako naiyak. Kahit patayin ako ng Panginoon, I still praise the Lord. Kahit yung buhay daw niya. Kasi sabi nga niya, dumating ako dito sa mundong ito, nahubad, babalik ako hubad. Amen? Amen? And then, tingnan nyo naman, na wala na nga yung, I don't pray or I don't sinasabing maging job, maging karanasan natin sa Diyos. Kasi alam naman ng Panginoon kung, hindi ko alam kung gaano siya ka-proud sa atin, ha? Alam niyo sa sarili niya kung gaano ka-proud si Lord sa inyo. Amen? Baka sabihin niya, Satanas, huwag na huwag mong gagalawin si Judy. Dahil alam ko kapasidad niya. Hindi yung proud siya na hindi yung proud na tingnan mo yung lingkod ko si Joji. Hindi. Baka sabi niya, hindi, huwag mo gagawin yun. Baka biglang bumigay yun. Yes, because it's so hard. David nagkasala. Di ba? Si David natukso. May naliligo lang. Kaya pag naliligo yung
Dapat talagang banyo, talagang may ano. Di ko alam, ba't si Bathsheba naligo siya sa labas pa? Amen? Kaya natukso at pinapatay pa. So, marami. Si Moises, di ba? Nakapatay din. So, si Job, ordinary, but God's so proud on him. Amen? Kahit ordinary lang tayo, kahit tagahugas lang tayo ng puwet, kahit tagukuskus lang tayo ng inidoro. Amen? Give God, bigyan natin ng Diyos ng ikaka-proud naman niya na i-glorify natin si Lord sa ating mga buhay. Amen? Amen, mga kapatid? Kahit sabihin na natin, ang hirap mag-share ng salita ng Diyos, nahirapan ako, pastor, wala akong lakas na loob. Ipakita na lang natin sa attitude, sa character, mga kapatid. Amen? Kasi minsan, even, may mga tag dito, may mga tao na tumitingin sila sa ugali natin, mga kapatid, as a Christian. Tingnan mo, kung nagkamali ka, born again ka pa naman. Christian ka pa naman. Pastor ka pa naman. Amen? Laging, ang babanggitin nila yung titulo, yung mga, kung ano yung titulong dala-dala natin. Amen? Pero pag nakaka-proud, pag ordinary ka lang, wala kang posisyon sa church, wala kang any na tumatayo sa harapan, but sa inyo sila na-bless. Hindi sila na-bless sa preaching ni pastor. Hindi sila na-bless sa preaching ko. Hindi sila na-bless sa awit. Kundi na-bless sila dahil you are so friendly, you are so humble kausap, ang sarap mong kausap. Amen? Alam mo, parang nang nangaral sa kanya. Kaya pag may bisita tayo, be friendly. Tinimpla nyo na bang kape si sister? Ha? Imasahin nyo mama yung likod niya. Lagyan nyo ng patungan ng paa yung paa niya. Manicure, ha? Comfort. Minsan mga kapatid, yes, hindi lang sa preaching sila or sa word sila na nabibless. Amen? Bumabalik sila dahil ang bait mo, sister Jessie ba yun? Jazzy? Yeah. Sister Jazzy. Ang bait-bait niya. Naka-smile lagi. Amen? Alam mo yun? Kaya siya bumalik. Dahil gusto niyang makita si Jazzy. Amen? Pero yung isa, yung maiksing buhok, nakasimangot lagi. Nakasimangot. Parang ang taray-taray. Parang ang bigat-bigat ng dinadala. Ha? Ayoko na magsabi ng pangalan. Pero, hindi niya maalala ang pangalan eh. Pero naalala yung mukha. Parang ayaw ko siyang katabi kasi ang parang bigat-bigat. Tapos nung katabi ko siya, may isa pa doon. Naalala ko, may isa pa. Grabe, nagpipre si pastor. Kung ano-ano sinasabi, nagchichismis. Pinapakita niya yung boyfriend niya sa akin. Amen? Kaya minsan, doon na papatid. Amen? Kahit gaano sigaw ng preacher dito, wala na. Bingi na siya. Naharangan na mga kapatid. Amen? Na-discourage na agad. Doon pa lang, dyan pa lang, wala na. Naharangan na. Kaya kung kahit gaano kaganda ang salita ng Diyos o preacher, mga kapatid, baliwala. Amen? Kaya kahit nakaupo kayo dyan, you still preaching, mga kapatid. Kahit nakaupo kayo dyan, nangangaral din kayo by character or by your attitude. Amen? Kaya kahit ordinary lang tayo. Kaya sabi ko nga, kung nabasa ko lang siguro or na-discover ko na agad si Job na may ordinary lang, gusto ko na maging ordinary lang, mga kapatid. But of course, we have calling na kailangan nating gampanin. But before I be a good preacher or a good pastor, I want to be like Job first, mga kapatid. Amen? Gusto niyo ba maging Job, mga kapatid? Yes, be like Job, mga kapatid. Amen? Hindi ko sinasabi na pagdaanan natin ang pagdaanan ni Job kasi hindi ko rin alam kung makakaya ko yan, mga kapatid. Amen? Ikaw na yung may house and lot, maraming sasakyan, maraming may farm, tapos biglang nawala. Ang hirap yun, di ba? Yung mga walang kangalang trabaho, di ba? Halos bumagsak ng, bakit naman Lord? Di ba? Nawalan lang tayo ng trabaho. Minsan, ang dami na nating chichiburetche.
masyado na tayong, ang tawag doon, sinisumbat sa Panginoon. Yung mga ginagawa natin. Napakabait ko naman, Lord. Nagbibigay naman ako, ganyan-ganyan. Tinutulungan ko naman sila, ganyan. Diba? Ang dami nating, ibabato. Pero ang bato lang ni Job, mga kapatid, ay siya ang nagbigay, siya din ang kukuha. Amen? Nuwala ko dito na walang damit, babalik mo walang damit. Ganun lang. Matpalinghaga lang siya talaga na galing talaga sa puso niya na talagang hindi ko sisihin ng Diyos kung ano man nangyayari sa akin ngayon. Nangyayari pa sa atin mga kapatid. To be honest, kung may nangyayari hindi maganda, sinisisi natin siya, di ba? Amen? Minsan, pag wala ka nang masisi, doon na lang sa taas. Amen? Pero kung tutuusin talaga, kung may dumadaan kayo sa problema, isipin nyo lang, baka proud sa akin si Lord. Kaya kaya pinapasubukan niya ako kay Satanas. Amen? Harapin na lang natin na may katapatan. Harapin na lang natin kung ano yung mga pagsubok ng maayos, mga kapatid. Kasi pag natapos yan, mas lalong magiging proud ang Panginoon. Amen? Huwag nating takbuhan, huwag nating iwasan, or huwag nating i-resolva ng may pagkakasala o pagkakamali. Amen? Resolvahin natin na kasama ang Diyos. Amen? Resolvahin natin ang problema o pagsubok ng maayos. Na hindi tayo nakakanakit, hindi tayo nag-shortcut. Kasi minsan pag nagka-problema, mahilig tayo mag-shortcut. Amen? Amen? Gusto natin ma-resolvahan agad. Dahil ayaw natin ng stress. Kaya shortcut. Imbis na may mga steps dapat na proseso, pero dito na lang ako lalapit. Amen? Kasi may offer si Satanas din eh. Para ma-resolvahan agad yan eh. Pero minsan, mali pala. Mas lalo tayong napapahama. Amen? Amen? So, hindi ko sinasabing be like Job, like ganyan na mangyayari sa atin. Amen? Kundi be like Job kung gaano yung character niya, attitude niya. Kunin natin yun. Amen? Still praise the Lord whatever happened. Amen? Ang hirap na magkakitong. Umiitim nga lang kayo, nagtataranta na kayo. Kitong pa kaya? Amen? Nagkaka-wrinkles na ako, taranta ka na. May mga pimples, taranta ka na. Diba? Umiitim ka na, tataranta ka na. Kitong pa kaya, mga kapatid? Pag nakakit, di ba, ang kitong ata noon, talagang kinaditira, hinihiwalay ka talaga. May kitong pa ba ngayon? Wala na, wala pa. Wala na. So, mga kapatid, hindi ko sinasabing magkaroon kayo ng ketong para maging joke din kayo. Pero, kung may ketong man sa buhay nyo, or ano man ang sakit na nararamdaman nyo ngayon, alam ko, 39 na ako. Pagdating ng 40, baka dyan na magkatok ng mga magketok na yung mga mga kapatid. But I still praise the Lord. Hindi ko sisisihin ang Diyos. Amen. Bakit, Lord? Naglilingkod naman ako sa iyo, pero bakit ako nagkasakit ng ganito? Di ba minsan? Ganyan tayo, mga kapatid. Amen? Pero I still praise the Lord. At kung may mangyari o anumang maganda, o anumang sakit ang maranasan natin, huwag natin sisihin ng Diyos. Minsan, nasa atin yung sa kinakain natin, hindi tayo nag-exercise, hindi tayo nag-diet, puro tayo kong zero. Brother Justin, minsan unfair naman talaga. Pag sabi natin, yung huwag kang mag-inom, bawal yan, makakasama sa katawan mo yan. Amen? Parang yung alak talagang pinupush natin sila, no? Pero bakit yung Coke? Bakit yung Coke din natin parang, katumpas din na parang alak yan eh. Bandi lang natin namamalayan, di ba? So, itapon mo rin lahat ng Coke dun, darling. Yeah? Magtira ka lang ng isa para mamaya. Praise the Lord, Brother Jason. Praise the Lord. Let's say one more time, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Ano man mangyari, be like Job, mga kapatid. Amen. Ano man ang pagsubok sa buhay, I encourage you to read Job, mga kapatid. Amen. Or kung di nyo
medyo mahaba siya talaga. Lalo na doon sa debatihan, paulit-ulit na ano yan eh. Tatlo yung kausap ni Job doon eh, sunod-sunod eh. Amen? But, of course, what happened in the ending, alam niyo naman, happy ending si Job, mga kapatid. 3 times binalik ng Panginoon. Amen? Amen? 3 times binalik ng Panginoon ang kanyang kayamanan. Amen? Yung kitong niya, mga kapatid, hindi lang gumaling. Mas lalong gumanda ang kutis ni Job, mga kapatid. Imbis na 60 years old, mukha siyang 20 years old. Mga kapatid. Amen? Hindi nyo namamalayan, pagkataas ng kitong, it means pagkataas ng kitong nyo, it means pagkataas ng problema nyo, pagkatapos nyo nalagpasan ang problema, bumabata ka, sister! Bumabata ka, brother! Gumagwapo ka! Pero nung andun ka sa pagsubok, andun ka sa problema, parang, ang dilim-dilim na mukha mo. Parang kang lasing lang. Parang kang... Di ba? May napansin, tingin ka sa katabi mo. Para siyang, ano, tingin mo? Nasa pagsubok ba siya? Ha? Ha? Kung maganda siya, it means nakalagpas na siya. Amen? Kung nagliliwanag siya, it means napagtumbubayan niya. Amen? Pero, okay, wait. Don't be judgmental. Kung nagdidilim yung mukha niya, baka dumadaan siya sa pagkakitong muna, mga kapatid. Huwag kayong be like tatlong kaibigan ni Job. Bakit tingnan ang mukha mo, sister? Siguro hindi nagbabago ugali mo, no? Siguro masama pa rin ugali mo. Kaya pumapangit ka. Huwag kayong be judgmental. Tawa ka ng tawa. Porkit wala kang katabi, ah. Amen? Kaya wag niyong i-judge kung sakaling bakit balik ko yung mukha, bakit ganyan, hindi siya maka-smile, ang hirap hilain yung bunganga niya, hindi niya mabanggit yung diba? Praise the Lord. Ganun lang. Don't be judgmental lang katulad ng mga kaibigan ni Job. Amen? Baka dumadaan lang siya. Amen? Baka malay nyo next Sunday, blooming na yan, mga kapatid. Amen? Kaya panitiliin niyo yung mga ganda nyo kung kaya sakaling kayo ay nakalagpas na. Panitiliin niyo yan. Share the smile, share the love, share the joy. Encourage nyo. Encourage nyo yung kapatiran kung nakikita nyo nalulungkot. Amen? I-offer nyo yung mga cream na ginagamit nyo. Amen? Ha? Yung mga chin-chin na yan. I-offer nyo. Sister, try mo to. Amen? Para gumanda siya next week. Amen? And then, let's pray, sister. Napagdaanan ko rin yan. Ganyan din ako dati. Amen? Kahit minsan ay talagang ang pagsubok hindi tayo tinatantanan. Amen? Lalo na pag Kristiyano ka, kakatapos lang ng isang pagsubok, dumating na naman. Ganyan nangyari kay Job. Nung talagang sinubok na siya, sunod-sunod dumating yung mga tauhan niya. Sunod-sunod yun, ha? Hindi next year, hindi next month. Sunod-sunod, mga kapatid. Nasunog ang ating palayan, ninakaw ang ating mga kalabaw, pinatay ang mga natin. Lahat sunod-sunod yan, mga kapatid. And then the last one, nagpa-party yung mga anak mo, biglang gumuho yung tatabunan sila, patay lahat. Grabe, mga kapatid. Kaya talagang, anong ginawa ni Job? Nagpunit siya talaga and lumuhod. Amen? Amen? So mga kapatid, kung may dumating man sa ating problema, huwag niyong punitin yung Job. Kundi lumuhod lang. Amen? And Lord, I will still praise you. Lalagpasan ko to, haharapin ko tong pagsubok na to. Amen? With faithfully. Amen? Hallelujah. Amen. Let's stand up, mga kapatid. And wala tayong ibang gagawin kundi purihin, pasalamatan, give glory to the Lord. Amen. Hallelujah. Isipin nyo lahat ng kapagsubukan sa inyong buhay kung ano yung mga pagsubok na pinagdaanan yung mga kapatid.
And then give praise God. Give thanks to God. Amen? Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng hinaharap natin. Matuto tayo magsabing, praise the Lord. I will give you thanks. Kanina, bago tayo umakyat, nag-usap ka ni Bishop sa baba. Ganyan din ang ituturo niya, mga kapatid, about kay Job. And God said, I'm gonna teach my people and I'm gonna put in their lips. Sa Isaiah, sabi niya, I'm gonna put on their lips how to praise. Amen? Ang lalabas sa ating mga bunganga kundi pagpupuri sa Diyos. Amen? Hindi complain o anuman. Kundi ang lalabas sa ating bunganga, I will still praise you, Lord. Amen? Hindi lang tayo magpupuri kung tayo pinagpapala. Hindi lang tayo magpupuri kung maganda ang status ng ating buhay. Amen? Kundi matuto rin tayong magpuri even mga kapatid sa mga pagsubok. Amen? I will still praise the Lord. Amen? Especially me, mga kapatid, my time and my emotion try to destroy me. Amen? Minsan ang hirap magingiti ng praise you, Lord. Lalo na pag tayo lumadaan. Amen? But now, matuto tayo sa buhay ni Job. Be like Job, mga kapatid. Amen? Bago tayo maging mahusay na propeta, kailangan ayusin muna natin. Una ang ating sarili. Amen? Let's be humble. Any situation, maging humble tayo. And huwag natin kalimutan lagi na pasalamatan ang ating Panginoon at bigyan kapurihan. Amen? Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di na bahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Come on, church. Magpasalamat ka sa Panginoon na nandito ka ngayon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, wala tayo ngayon. Without God, we are nothing, mga kapatid. At anumang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, still thanks God, mga kapatid. Still praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Mama ng sa manginubos at umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad kong igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa akin. Yes, oh God.
mo, niyakap mo ako sa aking halikan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Come on, church. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero ang pagsubok na yan ay hindi hadlang para papurihan ang Diyos. Ano man ang problema, mga kapatid, ay hindi hadlang para papurihan ang Diyos, mga kapatid. Matuto tayong magpuri sa Diyos. Whatever circumstance, whatever problem, still praise the Lord. Still praise the Lord. Come on, church. The highest praise is hallelujah. Come on, church. Let's sing hallelujah. 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 Whoa, 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 whoa. Hallelujah.
Wala nang hinihingi. Yes, so Lord. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang katulad ng ating Diyos at hindi nagbabago. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Let's say one more time, thank you, Lord, and we praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, kami nanalangin sa iyo, Panginoon, sa oras na to. Salamat sa iyong mensahe, salamat sa iyong salita, Panginoon, oh God, na minsan, pag kami dumadaan sa pagsubok, marami kaming complain, oh God. Marami kaming binabato na hindi magagandang salita sa iyo, oh Lord. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan kami ay masyadong makomplain, oh God, sa aming buhay. Nakakalimutan na namin, oh Lord, magpasalamat kung anong meron kami ngayon. Oh God, salamat, Panginoon, na kami nandito at narinig namin na iyong salita. At anumang meron kami ngayon, Panginoon, we give you praise, Panginoon. Pagpapala man yan o pagsubok o problema, we still give you praise, oh God. Lord, dalangin ko ang aking mga kapatid na nandito ngayon at mga kapatid na wala ngayon, Panginoon. Abutin mo sila ng iyong kamay. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila lagi, Panginoon. And one day, next Sunday, oh God, na makasama namin sila, Panginoon. And I pray sa mga kabataan, Brother Tristan and Brother Ken, Panginoon, and Brother Jay, oh God. Ibalik mo sila, Panginoon. Ibalik mo sila, Panginoon, sa iyong kamay. Oh God, ingatan mo sila sa panahon. Nandun sila sa kaaliwan. Ingatan mo, ipaalala mo, Panginoon, oh God. Paalala mo kung paano mo sila tinawag. And I pray sa ibang kapatiran na wala dito ngayon, O God. Ano man ang pagsubok ng kanilang pinagdadaanan, O God. Ano mang problema, O God, Lord. Ipaalala mo sa kanila na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. Salamat, Panginoon, sa problema. Salamat, Panginoon, sa pagsubok, Panginoon, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ikaw lang ang tinataas namin sa gabing ito, sa oras na to, Panginoon, O God. Ingatan mo ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, Panginoon. At daladala ang kasiyahan, daladala ang iyong banal na Espiritu, na kahit, Panginoon, kami ordinaryong tao, bukas, Panginoon, ay kami ay mamamangha sila dahil daladala namin ang iyong presensya. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang kapurihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let's hug each other. Yakapin natin ang bawat isa at sabihin, I love you with the love of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus.